Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez. Welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay mga nasa Taga-Colossus, chapter 3, verse 13. Sinasabi dito na, pagpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. May mga koneksyon sa pagitan ng paraan ng pagpapatawad sa mga lugar ng kalungkutan, galit o paghihiganti. Ang pagmamahal sa ating kaaway at pagpapala sa isang taong sumpain sa atin ay nangangailangan ng ganap na pagbaluktot ng mga hilig. Hindi tayo magpapatawad magdamag. Sinabi ni Jesus na magpatawad ng 70 beses ng 7 beses. Ito ay sadyang mahirap dahil gumagawa tayo ng isang bagay na marangal na nakakaantig sa mga lugar kung saan tayo ay nabasag. Sinasabi sa atin ng ating mga damdamin na maghiganti o manatili sa isang lugar ng kalungkutan. Ang pagpapatawad ay isang matayog na tawag sa kabutihan at pakikibahagi sa sariling puso ni Kristo. Kapag nakikibaka sa pagpapatawad, isinasaalang-alang kung paano brutal na pinahirapan at pinapatay ang Panginoon. Ang kanyang paraan ay nangangailangan ng higit pa sa pagtingin sa isang mata. Higit na hinihingi na patawarin ang ating mga nagkasala at gusto silang nasa langit. Ang pagpapatawad ay kahusayan sa kabanalan at isang lapit kay Jesus. Habang sumusulong tayo sa pagpapatawad, habang nakikipagbuno sa mga sirang lugar, pumapasok tayo sa puso ni Kristo at nakikibahagi sa kanyang kabutihan. Ang isang pagnanais para sa paghihiganti ay maaaring maunawaan. Ngunit ang dignidad, kawalang kasalanan o buhay ng isang tao ay hindi maibabalik. Nakakabusog ba ang mata sa mata? Sinabi ng Panginoon na hindi na iyon bahagi ng isang tipan. Tinupad niya iyon at inutusan tayong ibaling ang kabilang pisngi at mag-alok ng awa gaya ng ginagawa niya para sa atin. Ang pagpapatawad ay hindi nangangailangan ng pagkakasundo. Parehong inalok sa atin ng Diyos ang kapatawaran at pagkakasundo. Ngunit di ba ito sa mga tao? Kung ang magkabilang panig ay bukas sa pagkakasundo, dapat nating gawin iyon dahil pinagkasundo ng Diyos ang lahat ng bagay sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit hindi nating makontrol ang kalooban ng ating mga kaaway. Kung ang isang tao ay isang panganib sa atin, ang pagkakasundo ay magiging mapanganib o maaaring tanggihan ng isang tao ang ating mga pagkakatangka sa pagkakasundo. Obligado tayong mahalin ang ating mga kaaway upang hangarin ang kanilang kabutihan at sauli ay ang kanilang kaligtasan. Ngunit hindi tayo obligadong maging kaibigan nila at makibahagi sa komunidad at buhay kasama nila. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na natatapos ang aking daily devotions.